Pasintabi po sa mga naghahapunan, isang bangkay ng grade 10 student na nakasilid po sa maleta ang natagpuan sa isang ilog sa San Jose del Monte, Bulacan. Una nang naiulat na nawawala ang nasabing biktima matapos makipagkita sa kanyang kaibigan sa Caloocan. Jim Tejano sa balitang yan. De, kami yun, te. Pinabukas. Dito, kung na daw preso. May iwan pa yung... Nakitang palutang-lutang ang maletang ito sa isang bahagi ng ilog sa City of San Jose del Monte sa Bulacan. Nakakasulasok na amoy ang inirereklamo ng mga residente sa lugar, dahilan para mabulabog. Dahil sa kahina-hinalang laman, agad itong ipinagbigay alam sa otoridad para masuri. Pagdating sa Sapang Alat River ng mga pulis, tumambad sa mga ito ang bangkay ng isang babaeng minor de edad na naiulat na nawawala sa Caloocan. So upon arrival, nakita po namin yung isang slightly open na maleta. And visible po doon, makikita po na agad natin na mayroon pong bangkay sa loob. Naka-fetal position po siya. And intact naman po yung damit niya. Yun nga lang po, medyo bloated na kapag kakababad sa tubig. Ang bangkay ng babae, nakitaan ng mga sugat sa katawan. Ayon sa PNP, posibleng inanod lang ang maleta sa lugar. Bagay na patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad. Sa sunod-sunod naman ang ulan, dahil ilog ngayon, hindi natin masasabi kung inaanod ba, pero may possibility na doon din talaga. Ayon sa ina ng biktima, February 7 nang magpaalam ito, napupunta lang sa kanyang kaibigan. Pero tila iba ang naging kutob ng ina makarang hindi na ito magparamdam kinagabihan. At umabot ng alas 12, kasi tiwala ako na uuwi yung anak ko. At nagtaka ako, bakit hindi na nagbubukas ang cellphone niya. Tapos po, nung mga alas 2 po nag-open, biglang namatay. Sabi ko parang may mali. Parang pakiramdam ko hindi siya ang may hawak ng cellphone. Ayaw niya po pauwiin noon. Eh, talagang nagpapasama po siya sa akin. Wala daw po kasi siyang kasama. Kasi sila lang po minsan mag-inang naiiwan doon. Yung babae po kasi talagang gusto niyang papuntahin yung pinsan ko. Then po, para ang naging sagot po sa kanya ng pinsan ko, baka daw po siya yung, para po bang yung dating ay para siya yung mapag-initan. Ganun. Rinig sa bidyong ito, nakausap pa ng biktima sa telepono ang kanyang kaibigan na tila nag-aalangan. Namumuro na ako dyan sa asawa mo. Saan daw pupunta? Sa ibang anggulo ng video sa pool ang biktima na naglalakad palabas sa eskinita na sinasabing papunta sa kaibigan na siyang huling nakausap sa telepono ng gabing yun. Sana may kapatid din siya na ganun. Kasi sobrang grabe. Nakita ko yung itsura ng katawan ng kapatid ko. May butas ng leg. Tapos ano yung mukha niya. Hindi ko na siya alas makilala. Dito po na siya po talaga yon. Dilit lang ang mundo niyo, sumurrender kayo. May person of interest na ang pulisya kung sino ang posibleng nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Nakikipag-coordinate din po tayo sa Caloocan para sa mga details pa na pwede pang makatulong sa clues sa ating investigation and para mas madali nating masolve. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.